Noong December 2021, ang tahimik at payapang bayan ng Umlang, North Cotabato ay biglang ginulantang ng isang karumal-dumal na krimen. Isang pangyayaring yumanig sa buong bansa. Sa loob kasi ng isang tahanan, natagpuan ang magkapatid na sina Crisel Guin, 18 taong gulang, at ang bunsong si Crisville Louie o Boy Boy, 16. Pareho silang walang buhay, biktima ng isang karasang hindi kayang maarok sa isang tingin. At ang pinakamasakit, ang salarin ay hindi isang estranghero, kundi isang taong pinatuloy nila sa sarili nilang bahay. Isang taong itinuring na kaibigan at kapamilya. Ito ang malagim na kwento ng Magwad siblings. Isang kwento ng kabutihan na sinuklian ng inggit, ng tiwala na nauwi sa pagtataksil, at ng katarungang hanggang ngayon ay patuloy na hinahanap ng buong sambayanan. December 2019, there was a schools have been closed and even businesses were closed too. Wash your hands, to wear face masks and face shield. Ang pamilyang Magwad ay kilala sa kanilang mabuting puso at respeto sa kanilang komunidad. Ang mga magulang na sina Cruz at Lovella Magwad ay kapwa mga guro, tinitingala at minamahal ng mga tao sa Umlang, Cotabato. Ang kanilang mga anak na sina Guin at Buboy ay parehong masipag, matalino at may malalim na pananampalataya. Si Gwen ay isang nursing student na nangangarap maging doktor, samantalang si Boy Boy naman ay aktibo sa simbahan at sa paaralan. Ngunit sa kalagitnaan ng 2021, binuksan ng pamilya ang kanilang tahanan sa isang dalagang nagngangalang Janice Sibial Emuelin, isang 16 na taong gulang na ulila mula sa kalapit na bayan. Magkaibigan na sina Gwen at Janice sa simbahan, at nang marinig ni Gwen ang malungkot na kwento ng dalaga, nakiusap siya sa kanyang mga magulang na ampunin ito upang mabigyan ng tahanan at panibagong simula. Sa mga unang buwan, tila normal ang lahat, hanggang sa unti-unti may mga palatandaan ng inggit ang nagsimulang lumitaw. Ayon sa mga malapit sa pamilya, nagsimulang magpakita ng pagkainis si Janice kay Gwen. Inggit siya sa kasikatan, sa mga tagumpay at sa pagmamahal na natatanggap ni Gwen mula sa kanilang mga magulang. May mga ulat na minsan ay nagnakaw umano si Janice ng 10,000 pesos mula sa pamilya. Ngunit sa halip na palayasin, pinatawad siya ng mga Magwad. Dahil para sa kanila, ang kabaitan at pagpapatawad ang siyang laging dapat pangibabaw. Ngunit sino ang mag-aakalang ang pagpapatawad na iyon ang magiging daan sa isang trahedya? December 10, 2021, isang karaniwang hapon, si Cruz Magwad ay nasa trabaho. Habang naiwan naman sa bahay sina Gwen, Boy Boy at Janice. Bandang 2:00 ng hapon, nakarinig ang mga kapitbahay ng mga kakaibang ingay, mga sigaw ng paghingi ng tulong mula sa tahanan ng mga Magwad. May tumawag kay Cruz dahilan upang dali-dali itong umuwi. Ngunit nung pagka-uwi niya, isang bangungot ang kanyang nadatnan. Si Boy Boy bug at nakagapos sa sahig. Si Gwen may 32 sak sa katawan. Ang buong bahay ay balot ng dugo, may mga basag na gamit, nagkalat na instrumento ng krimen, isang bat, martilyo at kutsilyo. At si Janice lang ang natirang buhay. Ayon sa kanya, mga nakamaskarang lalaki raw ang pumasok. Magkapatid at nagtago siya sa banyo. Ngunit mula pa lang sa simula, may kakaiba ng kutob ang mga investigador. Pagdating ng mga otoridad, walang palatandaan ng sapilitang pagpasok. Walang sirang kandado, walang nawawalang gamit. At si Janice, basa pa ang buhok. Palatandaan na bagong ligo lamang ito. Nakuha pang maligo habang may nagaganap na krimen. Dito na nagsimulang magduda ang mga pulis. Hanggang sa matuklasan nila ang fingerprint ni Janice sa mga ebidensya at mga dugo ang damit na itinapon malapit sa irigasyon. Matapos ang ilang araw ng pagtatanong, umamin si Janice. Inamin niyang siya mismo ang pumatay sa Magwad siblings kasama ang isang 17 taong gulang na kasabwat na si Esmeraldo Cañedo Jr. At nang tanungin kung bakit, ang sagot niya, inggit at galit.
Pakiramdam daw niya ay natatabunan siya ni Gwen at gusto niyang ang mga magulang nila ay nakatuon lamang ang atensyon at pagmamahal sa kanya. Ito ang parehong pamilyang nagbigay sa kanya ng tahanan, pagkain at bagong buhay. Ang pag-amin niyang iyon ay nagpasindak at nagpaluha sa buong bansa. Dahil sa minor de edad si Janice nang mangyari ang krimen, siya ay sinampahan sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act. Ngunit pinagtibay ng hukuman na siya ay kumilos ng may ganap na pangunawa sa kanyang ginawa. Kaya noong May 2022, hinatulang guilty si Janice at ang kanyang kasabwat sa double murder. Ang hatol, 22 to 37 years na pagkakakulong. Kasalukuyan siyang nakakulong sa isang youth rehabilitation center sa ilalim ng DSWD. Ngunit ang pamilyang Maguad ay patuloy na naghahanap ng katarungan, lalo na't sa mata ng marami, tila napakagaan ng kaparusahan para sa ganitong uri ng krimen. Ang pagpaslang sa Maguad siblings ay nagdulot ng matinding reaksyon sa buong bansa. Sumabog sa social media ang galit at pagdadalamhati sa ilalim ng hashtag na Justice for Maguad Siblings. Maraming hindi makapaniwala paano nagawang pumatay isang napakabatang nilalang sa mga taong siyang tumanggap at umibig sa kanya. Ang kwento ay umabot pa sa mga dokumentaryo, podcast at maging dramatized episode ng Maalala Mo Kaya na pinamagatang The Silent House. Ngunit sa likod ng lahat ng ingay ay isang pamilyang nagluluksa at habang buhay nang nagbago. Hanggang sa taong 2025 nananatiling paalala ang kasong ito sa panganib ng inggit, galit at kawalan ng kontrol sa emosyon. Ang mga magulang ng Maguad siblings ay patuloy na humahanap ng kagalingan at ngayon ay naging tagapagsulong ng adoption awareness at mental health ng kabataan. Samantala, nananatiling nakakulong si Janice, isang simbolo ng kaparusahan ngunit isa ring paalala ng trahedya. Dahil sa huli, 3 buhay ang nawala noong araw na yon, 2 sa kamatayan at 1 sa konsekwensya ng sarili nitong kagagawan. Isang kwentong nagsimula sa pagmamahal at habag, ngunit nagtapos sa pagtataksil at sakit. Ito ang malungkot na kwento ng Maguad siblings. Ako si Grant at magkita-kita tayong muli sa panibagong kwento ng mga hindi makakalimutang krimen dito sa Pilipinas. At huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa ating channel.